Brum-brum! Ang kuya ng kalsada sa barangay Kanlalay, umaarangkada. Araw-araw nang kumakayod para sa kanyang pamilya. Suportado pa ang kanyang mga katoda. Para sa pamilya po, kaya po kami maghahanap buhay bilang tricycle driver. Makisakay na sa kwentuhan kasama si Kuya Wendell dito sa Kwentong Kabarangay. Palakpakan po natin si Ginoong Wendell Hadi! Yay! Magandang umaga, Kuya Wendell! Ayun, magandang umaga, Kuya Wendell. Kuya Wendell, how young are you, bro? Ilan taon na po kayo? 44. 40! At sa kanyang edad na 44. 44. Uy! 2 taon na 2022 nang siya'y naupo bilang President ng Kanlalay Toda. Mahirap ba yung pagka-look-look mo bilang presidente? Nakakamot ka eh. Napapakamot. Napapakamot talaga. Kanina dito eh. Challenging. Ano yung mga challenge na kinakaharap po ng isang presidente ng Toda? Marami kasi na miyembro na... Pati ba personalidad? Tama, yung may matigas sa ulo, may pasaway. Konting mali, may sumbungan. Pero nagkakasundo lahat. Ano ang naging tingin mo? Ano yung parang nagiging susi para makita mo yung pagkakaayos ninyo? Para maayos mo yung iyong Toda? Ano kadalasan ang ginagawa mo para maintindihan ka nila, hindi sila magalit, magkaunawaan? O sumunod. Ay, siyempre, kailangan po ay maayos yung pagpapaliwanag. Okay. Maayos yung pakikisama, number one doon. Yung malawak na pangunawa, maayos dapat ang pakikisama ng namumuno sa mga miyembro. Ayun. Anong nagbudyok sa'yo at ginusto mo maging presidente, leader ng Toda? Ano po ba yung naging, bakit nagustuhan mong maging presidente? Sabi mo nga, masakit sa ulo. Sa akin kasi sinubukan ko lang kasi para... Meron kasing kulang sa dati. Gusto namin mapunuan, mabago yung sistema. Pag po ba mga Toda kayo, pag miyembro kayo ng Toda, meron ho ba kayong kontribusyon na binibigay, mga ganyan? At paano po ang bigayan ng kontribusyon ninyo? Bali, ang juice po namin ay every other day, 25 pesos. Yun. Tapos, ilang po ang miyembro nyong lahat? Ito yung butaw. Yun ang tawag nila, butaw eh. Ilan ang miyembro nyo? Ang member po namin active ay siguro nasa 90 plus. Walang 100, basta 90 plus. Tapos itong butaw na ito yung iniipon nyo kasi nga, ang balita ko, kaya mo ginusto maging leader o presidente ng Toda kasi gusto nyo mong mabago ang sistema. Opo. Ano po ang gusto nyo mabago at nabago nyo na po? Dati po kasi wala po kasi mga medical assistant. Walang benepisyo. Benefits. Number one po yung benefits. Ngayon, ano na ang kanilang mga benepisyo ng mga miyembro mo na nakukuha mula rito sa kanilang butaw? Meron po, kasi yung mga kalimitan po sa amin, mga member, unang-una po kasi namin, kaya po binuo yun. Number one po sa mga senior citizen. Siyempre po, yung mga senior citizen po natin, kalimitan po, umihina katawan, nagkakasakit. Saka may mga senior din po, tricycle driver. Marami po. Marami. So, burial assistance, financial, medical, ano pa po, cash assistance? Opo. Namimigay din sila. Namimigay po. Burial. Kasama po yung family ng member. At hindi lang yan, my friend. Kada taon daw, meron silang nakukuhang naiipon ng kada miyembro. Magkano po ang nakukuha nila? Last year po, 2,000. Tapos, last year, 1K with party. Tapos, meron silang end of the year. Pag holiday season, meron silang pag-grocery. Meron po. Mahusay yun. Mapakaganda ng iyong inumpisahan. At ano ang mga naging reaksyon ng mga miyembro po ninyo nung ipinatupad nyo itong mga ito? Ay, siyempre, unang-una na masaya sila kasi para sa amin lahat yun eh. Kaya namin binuo yun eh. Hindi para sa amin, kundi para sa lahat. At balita ko yung linya, yung linya ng Toda nyo, talaga namang walang bumabali, lahat sumusunod. At saka talagang diligent sila ika nga sa pagbibigay ng kanilang... Yun naman, nakita mo dun, my friend, kapag ang isang samahan ay nagkaisa, di ba? At sumusunod sa kung ano yung
patakaran, lahat sila nagbebenepisyo. Opo. Diba? Sa 9 na taon mong pagiging tricycle driver at nagtutulungan kayo ng asawa mo, ano ang masasabi mong nakukuha mo o satisfaction na nakukuha sa pagiging isang tricycle driver? Ano ba yung sa tingin mo bukod sa pang-araw-araw niyo sa pamilya? Ano ba ang nagiging benepisyo ng pagiging ng pagiging tricycle driver? Marami ka bang storya sa pagiging tricycle driver? Wala naman masyado. Pero masarap ang pakiramdam kapag kayo nakakapaghatid ng isang mamamayan, ano? Oo. Tsaka friend, ito yung transportasyon na affordable sa ating mga kababayan. At saka kinakailangan talaga, lalo na sa mga barangay, kailangan talaga ng tricycle. Opo. Ayun. 3 ang iyong anak. Mayroon ka ng, ano po mga edad nila at anong pong saan sila, anong... Nag-aaral na po ba? Nag-aaral po ba lahat? Yung panganay ko po, 13. Yung pangalawa po, 10. Yung bunso po, 9. Lahat po naitaguyod niyo po sa inyong pagmamaneho. Opo. Ganda! Mahusay! At ang kanyang asawa, syempre tinutulungan siya. Yun naman talaga ang taong bahay. Full time. Alam mo, trabaho. pag walang mga housewife, mahirap din. Kasi mahirap din mag-ayos ng tahanan, mag-alaga ng mga anak. Diba? Ang dami nilang ginagawa. Kailangan talaga tulungan. Ayan. Hi! Sa mga mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.